Mga kasinikwento, narito na naman tayo para sa panibagong kwento ng pelikula. Ang ire-recap natin ngayon ay isa sa pinakamakapangyarihang pelikula mula sa Japan, Shoplifters, na tumatalakay sa tunay na kahulugan ng pamilya, yung pamilya na hindi kadugo, pero nagmamahalan ng totoo. Nagsisimula ang pelikula sa mag-amang sina Osamu at Shota, na sanay sa pagnanakaw ng pagkain sa grocery. May sistema sila, mabilis, tahimik, at praktisado. Pag-uwi nila, makikilala natin ang kakaibang pamilya Nobuyo, parang nanay. Aki, isang dalagang nagtatrabaho sa private booth. Hachu, ang lola. Isang gabi, habang pauwi sina Osamu at Shota, nakita nila ang batang si Yuri, nag-isa sa balkonahe at halatang inaabuso at pinapabayaan sa sariling bahay. Dinala nila ito para pakainin at nang makitang walang nagre-report na nawawala ang bata, napagpasyahan ni Nobuyo na alagaan na lang si Yuri. Bininyagan nila siya ng bagong palayaw, Lin. Sa kabila ng hirap, ang pamilya ay puno ng tawa, lambing, at pag-aruga. Lahat ng bagay na hindi naranasan ni Yuri sa tunay niyang magulang. Mas napapalapit si Yuri sa kanila, pero unti-unti ring lumalabas ang mga problema. Gusto ni Osamu turuan si Yuri magnakaw. Naiinggit at naguguluhan si Shota kung tama bang turuan ng bata. May tinatago si Hachu tungkol sa tunay niyang pamilya. Umaasa sila sa maliit na pensyon ni Hachu para mabuhay. Isang araw, namatay si Hachu habang natutulog. Sa takot na mawalan ng pera, hindi nila ni-report ang pagkamatay nito. Inilibing nila sa ilalim ng kubo ang katawan para magpatuloy ang pensyon. Dito nagsimulang mabasag ang kunwaring katahimikan ng pamilya. Samantala, mas lumalala ang paghihirap ng konsensya ni Shota. Hindi niya alam kung tama bang ipagpatuloy ang pagnanakaw. O kung may mas mabuti bang daan para kay Yuri. Sa isang pagnanakaw, sinadya ni Shota gumawa ng ingay upang mahuli siya. Para hindi maitulak si Yuri sa masamang gawain. Ngunit nauwi ito sa aksidente. Natanggap siya sa ospital at dito nalaman ng mga pulis ang madilim na lihim ng pamilya. Nang masiyasat ang kaso ni Hachu, ang pagkawala ni Yuri at ang mga pagnanakaw, tuluyang nagkahiwa-hiwalay ang pamilya. Inaresto sina Osamu at Nobuyo. Sa interogasyon, inamin ni Nobuyo na kinuha niya si Yuri para iligtas ito sa abuso. Inamin din niyang itinago nila ang pagkamatay ni Hachu. Binalik si Yuri sa tunay niyang mga magulang. Samantala, napunta si Shota sa bahay ampunan. Bumisita si Osamu at pilit pinananatili ang ugnayan, kahit puno ng kasinungalingan ang nakaraan nila. Sa huling eksena, si Yuri ay nakatayo sa bintana. Nakatanaw sa labas, tila hinihintay ang tanging pamilyang nakapagbigay sa kanya ng tunay na yakap. Ang Shoplifters ay isang napakalalim at emosyonal na pelikula na humahamon sa kahulugan ng salitang pamilya. Ipinapakita nitong hindi dugo ang batayan ng pagmamahal, kundi ang pag-aruga at pagdamay sa isa't isa. Tahimik ang kwento pero malakas ang dating. Simple ang eksena pero mabigat ang mensahe. Ito ang dahilan kung bakit nanalo ito ng Palme d'Or sa Cannes Film Festival. Isang pelikulang mag-iwan ng tanong, ano nga ba ang tunay na pamilya? At dito nagtatapos ang ating recap ng Shoplifters, 2018. Isang pelikulang nagpapaalala na minsan, ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa apelyido, kundi sa pagmamahal, pag-aruga, at sa mga taong pinipili nating mahalin. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, i-like mo na ang video, mag-comment ng iyong paboritong bahagi, at huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat sa panonood ng Sine Kwento Recaps.